Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nagkatipon-tipon bilang isang sambayanan upang mapisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at masaksihan ang pag-iisang dibdib na James Louis at Kimberly. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, upang lumarap at banal kapag diriwang. Inaamin ko sa mga pangyari ng Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pag-uulan. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyari ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagdubayan ng lahat sa buhay kawalang-hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, yung talaga ng pagkasalindig ay lumisagisa ng pag-ibig Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagsamang buhay, pinagdede at tig, na nilumaato sa mga pagkasalan na may mag-ibabaw ang kanilang pagmamahalan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpagkawala hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi maingat na pag-isa ang tao. Bibigyan mo siya ng makakasama at makakagawin. Kaya, kumikha siya ng mga hayop na parang at ibon sa lupang. Inilapit sa tao at pinaubayan nito ang pagbibigay ng pangalan ng mga ito. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at ng mga hayop, maging maamo o mahirap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang magkakasama at katulungan. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang hindi, kinuha niya ang isang tadyang nito at inanilong ang laman sa balat. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at nililid lapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, ganito ang isang tulad ko, laman ng aming laman, buto ng aming buto. Babae ang siyang natawag sa kanya, sapagkat sa lalaki na wala siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y naging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tugunan, ang ating tutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Panginoon may takot. Ang maalam na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa'y parang ubasan na mabunga, bagong tanim na olibo sa may tulang ng anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uulad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pagtunlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako, naway ikay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo. Ang Diyos ay pag-ibig
maging pagmahalan tayo katulad ng pagmamahal niya sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinutasiluin siya sa pagutan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na yung nilang asawa at ang kadahilanan? Sumagot si Jesus, iba ba yung alam sa sulatan na sa pasimula, yun sa lumikapan, lalaki at babae. At sinabi dahil dito, iiwan na ng ama at ina at kasama sila ng nag-asawa at sila magiging isa. Kasi na dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalay ng tao. Ang mabuti balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang JL at Pete, alam ko, nagmamahalan kayo. Tatlong bagay ang pagnilaya natin. Una, itong pag-ibig mo, kailangan mayroong continuity. Tuloy-tuloy. Walang unak. Isipin mo na sa January 3 ba tayo? January 2015, kayo pa rin ni Kim ang magkasama sa almusal, tanghalian ako na. Tuloy-tuloy. Walang tigil. Hindi 1 week, hindi 1 month, hindi 5 years, whatever. Pangalawa, ang pagkikailan mayroong involvement. Sangkot kayo sa isa't isa. Halimbawa, si J.A. mayroong business na hindi siya lang. Pag mayroong seminar o meeting ang dito sa World Trade Center, suportahan siya. Yan. J.A. pag isipan ni Kim magtayo ng J.L. Kim Coffee House, suportahan siya. Tapos yung coffee house, mayroong mga painting ng mga sikat na artist. Ang dami ng kusugero. Sa libo na yan. Yan. Involved kayo sa interest ng bawat isa. Pangatlo, constancy of gaze. Ano po ibig sabihin ng constancy of gaze? Gaze, alam mo, nasa labas ng isa. Pag nakita mo si Catherine Bernardo, ano nakita mo mukha ni Kim? Constancy of gaze. Pag nasa labas ka, nakita mo si Richard Alden, ang nakikita mo mukha ni D.A. Yan, constancy of gaze. Kasi oras D.A. at yun na yung gaze, bakit na sa iba? Delikado mo. Huwag mo mag-release kayo sa harapan lang ng mukha yung kaya. Tingnan mo mga ninang punino. Mga ninong-nino, pinay sila. Magulang punino. Hanggang ngayon, magkasama pa rin sila. Yan ang may continuity. Palagay ko sila, tutulungan sila. Palagay ko, meron silang constancy of gaze. At alam nyo, pag ginawa natin yun, makikita natin ang mukha ng Diyos sa langit. Face to face. Ang tawag mo ay beatific vision. At ito na ang sandali ng buhay ng tao. Pag nakita natin ang Diyos face to face. Kaya Gary at Kim, ang aming pangarap para sa inyo dalawa. Sana pag-ibinom, tuloy-tuloy. May continuous involvement at constancy of
gifts. Pagbilaya po natin. Tinatawagan po ang pagsisindi ng kandila.